Natulala siya habang maang na nakatitig kay Walter. Gusto nitong magpakasal sila. May sakit ka ba? O baka lasing ka? Inamoy ang hininga nito, pero di naman matapang ang amoy ng alak sa hininga nito. You must be insane, Walter. Actually, weird na ang mga ikinikilos mo mula kahapon pa. Una, niyaya mo akong samahan ka sa party. Ngayon naman gusto mo akong pakasalan. Gusto mo bang magpatawag na tayo ng psychologist, para tingnan kung may tama ka na? Hindi ka ba nilalagnat sa mga sinasabi mo? Huminga ito ng malalim, at may inilabas na kaita sa bulsa nito. Gusto ko sanang mag-propose sa iyo sa harap ng maraming tao kanina sa party, matapos kong magbigay ng speech bilang isa sa principal sponsors ng fundraiser. Pero dahil sa nangyaring gulo kay Ludwig, hindi na iyon natuloy. Binuksan nito ang kaita, at tumambad sa kanya ang emerald cut engagement ring, at kumikindat sa kanya ang diamante nito. Naguguluhan niyang inangat ang tingin, mula sa singsing patungo sa seryoso nitong mukha. He didn't look like a man, professing his love for a woman. Walter, baka nakakalimtan mo kung sino ako. Galit ka sa pamilya ko. At isusuko mo ang pagiging binata mo sa babaeng hindi mo na nga mahal, galing pa sa pamilyang kinamumuhian mo. This is insane. I despise your family but not you. You are the mother of my child. Ikaw lang ang pwedeng tumayong nanay niya. Gusto kong bigyan siya ng maayos na pamilya. Pareho na tayong may karapatan sa kanya, oras na makasal na tayo. I asked you to be my woman, because being a nanny won't cut it. Gusto kong igalang ka pa rin ng mga kasama natin dito sa bahay, bilang ina ng anak ko. Pero iba ang sitwasyon sa mga taong ito. Huhusgahan ka nila at dudurugin, oras na malaman ang sitwasyon natin. Bilang asawa ko, magdadalawang isip sila na magsalita ng hindi maganda sa iyo. You can forget about the contract, because this time we will sign a more binding contract. Marriage is forever, Walter. I know. Hindi ba mas makakabuti iyon sa iyo? O mas gusto mong habang buhay ko na lang itago sa mundo, na di ikaw ang nanay ni Wahlberg, at kahit ikaw di niya kikilalaning nanay? Ayaw mo ba siyang bigyan ng normal na pamilya? Siyempre gusto. Wala siyang ibang pinangarap kundi lumaki sa isang normal na pamilya ang anak niya. Kung saan nagsasama sila ni Walter bilang mag-asawa. Pero parang isang imposibleng pangarap lang iyon. Pero Walter, pag-isipan mo pa rin ito. Kaya ka nga kumuha ng baby maker, para hindi maging komplikado ang buhay mo dahil sa isang babae. At kung magiging asawa mo ako, I will your wife in a true sense. Gumuhit ang mapanuksong ngiti sa labi nito. I like that. Good point. I miss making with you. This time you will have all the rights to make with me. Hindi yan ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, hindi na ako magiging doormat wife. Hindi ako magiging utus-utusan mo lang. Kung pakakasalan mo ako, gusto kong maging normal ang pagsasama natin, at di kailangang magpanggap lang tayo sa harap ng anak natin. At gusto kong magpakasal sa lalaking mahal ko. You still love me. Don't you dare deny it. I know you still love me. But you don't love me. At unfair sa ating dalawa kung magpapakasal tayo. I don't do love, but I know everything about responsibility and family. Gusto kong bumuo ng isang pamilya. Isang bagay na nawala sa akin nang mawala ang mga mahal ko sa buhay. Akala ko sapat na si Wahlberg para matawag kong may pamilya ako. But it was not enough. Hindi tama na ito ang buhay na piliin ko para sa kanya. May pagkakataong hindi ko magagampanan ang pagiging ama ko sa kanya. Kailangan niya ng isang magulang pa, na gagabay sa kanya, at di yun magagampanan ng isang yaya lang. Wahlberg needs you. Magsasakripisyo ka para sa kanya. I love my son. And you are the only mother for him. Alam ko na hindi mo pababayaan ang anak natin. Bilang isang ina, alam ko rin na gagawin mo ang lahat para mapalaki siya ng tama. Hindi mo na kailangang magtago sa mundo. Magiging mas maayos ang buhay mo. Lahat ng gusto mong tamasahin bilang Mrs. Walter Evaristo. Kahit ang pamilya mo ay magkakaroon din ng access kay Wahlberg. Is it so bad being my wife? Kailangan ko munang pag-isipan ito. Pinutol nito ang sasabihin niya, nang kabijin siya nito, at ang kina ng labi niya. He kissed her as if he was owning her. It has been so long since he kissed her.
At sa sobrang tagal, ay parang noon lang siya nito hinalikan ulit. It was like the first time. He was arrogant, demanding, and he can make her forget out everything else. All she cared about was Walter and his kisses, his sin, and the way he devoured her. And she kissed him back with so much passion and longing. She could kiss him like forever, and she won't get tired of it. She loved him so much. Pero paano ang pagmamahal nito sa kanya? Kaya ba niyang tumagal sa isang relasyon, na siya lang ang nagmamahal? Pero handang magsakripisyo si Walter para sa pagmamahal nito kay Wahlberg. Hindi ba't kaya rin naman niya yung gawin para sa anak niya? Isa pa, ito ang pinapangarap ng kahit sinong babae. Ang pakasalan ng lalaking mahal nito. Ito na ang katuparan ng pangarap niya, na akala niya ay imposibleng mangyari. Nakangiti na si Walter nang maghiwalay ang labi nila. I will take that as a yes. Isinuot nito ang singsing sa kamay niya, at parang sasabog siya sa labis na emosyon. Hindi mahalaga ang halaga ng singsing, kundi ang sinisimbolo nito. Matutupad ang pangarap niya. Pakakasalan niya ang lalaking mahal niya. Mabibigyan niya ng normal na pamilya ang anak nila. At naroon din ang pag-asa, na sana ay dumating ang panahon na mahalin din siya nito. Sana. Sigurado ka na gusto mo pang mamanhikan sa pamilya ko? Tanong ni Catherine kay Walter habang bumibiyahe siya papunta sa bahay ng pamilya niya sa Bulacan. Pang-ilang beses mo nang itinanong yan sa akin. Mukha bang may balak akong baguhin ang isip ko? Bumantong hininga siya, at hinapit-palapit sa katawan niya ang nahihimbing na si Wahlberg. Baka hindi maganda ang maging pagtanggap nila sa'yo. Hindi mo ako kailangang protektahan mula sa pamilya mo, Catherine. Malaki na ako at kaya kong depensahan ang sarili ko. Isa pa, wala naman silang magagawa kahit na tumutol sila. Pakakasalan pa rin kita. Ikaw ang baka magbago ng isip. Walter, nakagawa ako ng mga bagay na mas matindi pa kaysa sa pagpapakasal sa iyo. Pumayag akong maging baby maker mo. I even dared to defy their wishes to go with you. At hindi nila ako mapipigilan, dahil ginagawa ko ang nararapat para kay Wahlberg. Ginagap nito ang kamay niya. Let's keep a united front then. Kinintala nito ang likod ng palad niya. Walang bibitaw sa ating dalawa. Sumigid muli ang kaba sa dibdib niya, nang humimpil na ang kotse sa harap ng bahay. Siya ang bumungad sa pinto, at kalong niya si Wahlberg. Sinalubong sila sa pinto ni Serafina. Catherine, mabuti at dumalaw kayo. Miss na namin si Wahlberg. Magandang araw po, magalang na bati ni Walter. May iba ka palang kasama, wika ni Serafina, na nawala ang ngiti sa labi. Si Catherine ba ang dumating? Dala ba niya si Wahlberg? Tanong ni Teodisio mula sa kusina. Aabsent ako sa trabaho kung nandyan si Wahlberg, narinig niyang sabi ni 30. Nakangiti itong lumabas ng kusina, at kasunod ng papa niya. Walter Evaristo, he said in a hiss. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Mariing tanong ni Teodisio. Sa pakiwori niya, ay isa itong bulkan na nagbabantang sumabog. Kinakabahan tuloy siya. Nanatiling kalmado si Walter, na parang di alintana ang galit ng pamilya niya. Nandito po ako, para sabihin sa inyo na magpapakasal na kami ni Catherine, anito sa magalang ngunit matatag na boses. Medyo biglaan po kaya sa isang linggo na. Gusto sana namin kayong imbitahin. Sana po makarating kayo, Papa, Mommy, Kuya, sabi naman niya, habang ipinagdadasal na sana ay hindi siya himatayan o atakihin sa puso sa sobrang kaba niya. Tuluyan nang sumabog si Teodisio, at kinuyam ang palad. Anong pakakasalan? Gusto mo ba akong patayin, Catherine? Paano mo siya nagawang pakasalan sa kabila ng ginawa niya sa pamilya natin? Puno ng akusasyong tanong ni 30 na inalalayan si Teodisio. Nanatili siyang matatag sa pagkakataong ito. Kailangan kong buuin ang pamilya ko, Papa. Kailangan naming harapin ang responsibilidad namin kay Wahlberg. Ito ang makakabuti para sa kanya. Ang makakabuti ay kung mawawala siya sa buhay ninyong mag-ina. Sasaktan ka lang ng lalaking yan, anak. Dinuro ni Teodisio si Walter. Hindi ba't sinira niya ang lahat sa pamilya natin? Papa, buo na po ang desisyon ko. Sana po ay irespeto ninyo yun. Kung hindi po ninyo kayang igalang si Walter, aalis na lang po kami. Iniwan ni Walter ang imbitasyon sa mesa. Nandito po ako bilang respeto, dahil kayo ang pamilya ng ina ng anak ko.
Kahit sa kasal namin, gusto ko sanang isantabi natin ang mga galit natin sa isa't isa. Mas magiging masaya po si Catherine, kung dadalo kayo sa kasal namin. Sana po isipin ninyo ang kaligayahan niya. Hindi mo mapapasaya ang anak ko. Sasaktan mo lang siya. Hindi ako pupunta sa kasal ninyo, para panoorin kung paano niya isusuko ang buong buhay niya sa iyo, at kung paano mo siya gagawing miserable, sabi ni Teodosio. Walter, halika na, aniya at inakay ito palayo. Ayaw niyang magkainitan pa ang mga ito. Sabi ko naman sa iyo ganyan ang magiging trato nila sa iyo. Masakit pa rin sa kanya na hindi magkasundo ang pamilya niya at si Walter. Ayaw din naman niyang mababastos ng mga ito ang lalaking mahal niya. Basta ginawa ko ang tama. Bahala na sila kung ayaw nila. Catherine, sandali. Anang si Serafina, at hinabol sila ng pasakay na sila ng kotse. Pasensya na kayo ni Walter sa inasal ng papa at kuya mo. Alam mo naman na hindi madaling kalimutan na lang ang mga nangyari. Ikaw lang ang inaalala niya. Alam ko po iyon. Kaya nga po iiwas na lang ako. Talaga bang masaya ka na makasal kay Walter? Tanong nito at puno ng pag-aalalang sinulyapan si Walter. Tumango siya. Opo, mahal ko po siya. Ngumiti ito. Kung ganoon ay hindi ko pipigilan ang kasal ninyo. Gusto ko sanang dumalo, pero ayokong isipin ng papa mo na tinalikuran ko siya. Pinisil niya ang kamay nito. Alam naman niyang nahahati ito sa pagiging ina sa kanya, at sa pagiging asawa kay Teodosio. Mahal na mahal talaga ninyo si papa. Tumango ito at malungkot na tiningnan si Walter. Iho, gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari sa kapatid mo. Ang totoo ay mabuti siyang bata. Wala lang akong magawa ng ilayo ni Teodosio si 30 sa kanya. Sana maintindihan mo na gusto lang niya ang mabuti para sa anak namin. Matagal na panahon niyang hindi nakasama si 30. Gusto niyang maging ama dito, at tiyakin na magiging maayos ang kinabukasan niya. Hindi na po ninyo kailangang magpaliwanag. Nakaraan na po iyon, sabi ni Walter. Alam ko, pero malaking parte ng sarili ko, ay nakikita ko sa kapatid mo. Alam ko kung ano ang naramdaman niya, dahil ganoon din ang nangyari sa akin. Kaya sising-sisi ako nang mabalitaan kung nawala siya at ang apo ko. Sana naging mas matapang ako, at ipinagtanggol siya kay Teodosio. Sana tinulungan ko siya sa sarili kong paraan. Takot na takot kasi akong suwe noon si Teodosio. Minsan na siyang nawala sa akin. Ayokong mangyari ulit iyon. Sana dumating ang panahong mapatawad mo ako. Serafina, nasaan ka na? Sigaw ni Teodosio mula sa loob ng bahay. Babalik na ako sa loob. Niyakap siya nito ng mahigpit. Maging masaya sana kayo. Okay ka lang? Tanong niya ng mapansing tahimik si Walter, habang bumibiyahe sila pauwi. Iyon ba talaga ang nagagawa ng nagmamahal? Nagiging bulag ka sa tama, dahil natatakot kang mawala ang taong mahal mo. In Mommy's case, yes. Pinili niyang ipikit ang mata niya dahil mahal na mahal niya si Papa. Ang iba naman handang iwan ang minamahal nila, at isasakripisyo nila ang sarili nilang kaligayahan, para sa taong mahal nila. Nilingon siya nito. Paano ka naman magmahal? Handa akong magtiis para lang makasama ko ang taong mahal ko. Kahit na nasasaktan ako, mananatili pa rin ako sa tabi niya. Lalo na kapag nakikita ko siyang nasasaktan. Aakuin ko ang sakit na nararamdaman niya kung pwede lang. Hindi ko maipapangakong darating ang panahon na masusuklian ko ang pagmamahal mo sa akin. Pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ka, at hindi ka masaktan, Catherine. Paprotektahan ko kayo ni Wahlberg. That is a promise. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sapat na sa kanya kung ano man ang kaya nitong ibigay sa kanya. Hindi na siya manghihingi pa ng kahit ano. Pinagmasdan ni Catherine ang wedding band sa daliri niya. Mainit-init pa iyon mula nang isuot ni Walter sa daliri niya. Katatapos lang ng simpleng civil wedding ceremony, na isinagawa ng mayor ng Quezon City sa hardin ng bahay ni Walter. Iilan lang ang mga bisitang imbitado, mga piling kaibigan ni Walter, ang ninong na si Dante, ang ninang na si Maureen Laurel, ang katiwala sa rest house na sina Aling Yoli at Mang Herbert. Kapuna-puna ang hindi pagdalo ng pamilya niya. Sa bahay din ginanap ang reception. Tapos na nilang magpaalam ni Walter sa pinakahuli nilang bisita. 10:00 na noon ng gabi. Hindi ka pa ba papasok? Tanong ni Walter na tanggal na ang cream coat nito. He looked gorgeous a while ago.
Habang siya ay simpleng cream flowing dress ang suot. Magpahing ka na. O baka naman nagtatampo ka sa akin dahil simpleng civil wedding lang ito. Ako ang nag-insist ng simpleng civil wedding, hindi ba? Ang nais lang nila ay may kasal sila. Hindi na kailangan ng isang fairy tale wedding, para lang iyon sa mga taong in love sa isa't isa. Malungkot lang ako dahil hindi nakarating ang pamilya ko. Ayaw talaga nila na pakasalan kita. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Kakakasal lang natin. Yan agad ang tanong mo. Pangangatawanan kita, Walter. Pangangatawanan ko ang pamilya natin. We may not be an ideal couple, but I want to stay beside you as your partner. This is the start of forever, Walter. And you're mine forever as my wife. He kissed her passionately. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa init ng halik nito. Nasa balkonahe pa sila, at maaring may makakita pero wala siyang pakialam. His kisses could easily erase everything inside her head. Hindi na minsan niya alam kung ano ang tama at mali. He made her feel so good. Natagpuan na lang niya ang sarili na nakahiga sa kama. Nagsisimula na rin itong ibaba ang strap ng dress niya. She had been anticipating this moment for a long time. Ngayon ay aangkinin siya nito bilang Mrs. Walter Evaristo. She was not a dirty little secret anymore. Bigla sumadyatsat sa diwa niya ang malakas na palahaw ni Wahlberg. Hindi niya pinansin iyon, pero tumagal pa ang pag-iyak nito at mas lumakas. Itinulak niya ang dibdib ni Walter, at humulagpos ang labi niya sa labi nito. Umungol ito bilang protesta. What? Umiiyak si Wahlberg. Let Dina take care of him. But he needs me. Kung kaya ni Dina napatahanan, sana nagawa na niya. Umasim ang mukha nito. It is our wedding night. Iyan pa iniisip mo, samantalang umiiyak ang anak mo. Bumangon ito at isinuklay ang daliri sa buhok. Ang batang yan, mapapalo ko talaga. Wrong timing. Pinanlakihan niya ito ng mata. Ikaw ang papaluan ko. Now that's kanky, Mrs. Evaristo. I like that. Hinatak nito ang tali ng halter niya. Do you know that, I miss you. I miss you too, Walter. At tuluyan na siyang natunaw ng halikan nito. Hindi na niya narinig pa ang pag-iyak ng anak nila. Wahlberg would be fine. Their marriage would work. Mag-empake ka. May meeting ako sa Hong Kong, at gusto kong isama ka. Gusto ka daw makilala ng mga business partner ko doon, sabi ni Walter habang inaayos niya ang mga damit sa closet nito. And after our business trip, pwede na nating ituloy ang honeymoon natin. Yamakap siya sa leeg nito. Pwede bang mag-Disneyland at Ocean Park? Lambing niya dito. Of course. Kaya nga kita isasama. Di pa rin ako nakakapasyal doon. Nanlaki ang mata niya. Seryoso. Tumungo ito. Oo. Nang makatapak ako ng Hong Kong, masyado na akong matanda para ma-appreciate ang mga theme parks. Pero dahil nangako ako sa iyo na isasama kitang mamasyal sa theme park buong araw, nagpabook na rin ng suit sa Disneyland Hotel. Nagningning ang mata niya, at pinupog niya ito ng halik. Thank you, Walter. Ihahanda ko na ang damit natin. Maa-appreciate kaya iyon ni Wahlberg. Hindi natin isasama si Wahlberg. Bakit? Pinisil nito ang ilong niya. Honeymoon natin yun. Kaya dadalhin kita sa malayo, dahil nga gusto kitang masolo. They didn't have a proper honeymoon. Dahil biglaan ang kasal niya, ay puno pa rin ang schedule ni Walter, at di sila pwedeng basta-basta magbakasyon. Subalit na-appreciate niya ang gestures nito. Ang pagtupad nito sa pangako nito, nang unang araw silang magkakilala. They were not a perfect couple, but Walter could make her dreams come true. Madali para sa kanya na mag-ilusyon na pwede siya nitong mahalin. Kasalukuyan siyang nag-eempake, nang makatanggap siya ng tawag mula kay Serafina. Catherine, inatake na naman ang papa mo. Kailangan ka namin dito ngayon. Hanggang na dumating si Catherine sa ospital. Kasabay niya si Walter na kalong si Wahlberg. Bagamat kinakabahan at natatakot, ay nakakadama siya ng katatagan, dahil sa suportang ibinibigay nito. Ito ang unang beses na haharap sila sa pamilya niya bilang mag-asawa. Sa kabila ng pag-aalinlangan niya, ay pinangatawanan siya nito. Niyakap siya ng yakap ni Serafina sa labas pa lang ng kwarto at napaiyak. Catherine, ang papa mo. Ano po ba ang nangyari kay papa? Tanong niya.
Mula nang sabihin mong magpapakasal ka, lagi na lang siyang tahimik, at laging malalim ang iniisip. Ayaw niyang uminom ng gamot. Lagi kanyang itinatanong sa akin kung kailan ka babalik. Kung maayos ang trato sa iyo ni Walter. Nang magsabi ka na kasal na kayo, halos ayaw niyang kumain. Kanina habang naghahapunan kami, bigla na lang siyang tumamba. Ano pong sabi ng doktor? Minor heart attack, but the next one could be fatal. He is depressed. Mino-monitor pa ang lagay ng puso niya, at may mga gamot siyang dapat inumin. Pero walang masyadong makakatulong sa kanya, dahil emotional siya. At sa palagay ko makakatulong sa kanya, kung makikita niya kayo ni Wahlberg. Pasensya ka na kung naabala ko pa kayo. Pinisil niya ang kamay nito. Don't worry mommy, dito lang po kami. Sumilip si 30 mula sa pinto ng kwarto. Gising na si Papa, sabi ni 30. Hinahanap kanya Catherine. Dito lang ako sa labas, sabi ni Walter, at pinisil ang balikat niya, matapos ipasa sa kanya si Wahlberg. Marahan siyang pumasok sa loob ng silid, at mahigpit na niyakap si Wahlberg. Ang totoo ay natatakot siyang magpakita sa papa niya, lalo na't alam niyang siya ang dahilan. Kung bakit inatake ito, mukhang mas matanda ito at payat, kaysa nang huli niya itong nakita. Mukhang dinibdib nga nito ang pagpapakasal niya. Papa, nandito na ako. Kami ni Wahlberg. Huwag po ninyo kaming alalahanin Papa. Okay lang po kami. Inangat nito ang kamay, at hinawakan niya ang kamay nito. Si Evaristo ang kailangan ko. Siya ang gusto kong makausap. Papa, baka makasama po sa inyo, tutol ni 30. Subalit nanatili sa kanya ang tingin nito. Tawagin mo na ang asawa mo. Gusto kong mag-usap kami ng masinsinan. Sige na Catherine. Tawagin mo na si Walter, anang si Serafina.